Sa isang maliit na preschool na tinatawag na Little Talk, ang may-ari at guro na si Naina ay lubos na minamahal ng lahat ng kanyang mga estudyante. 3 linggo siyang wala dahil sa bakasyon ng walang malinaw na paliwanag. Kaya naman, namimiss na siya ng husto ng mga bata. Huwebes ngayon at kinabukasan ay dapat sana ay kaarawan ni Rika, na nagkataon ding kaarawan ni Naina. Pero dahil pista opisyal ang susunod na araw, nagpa siya si Naina na ipagdiwang ng maaga ang kaarawan ni Rika, at pumayag naman ang ina ni Rika. Dahil abala sa trabaho ang ina ni Rika, inutusan niya ang kanyang driver na si Govokar na ihatid ang mga birthday cake na inorder na ni Naina. Si Naina ay nakatakdang ikasal sa isang kilalang abogado na nagngangalang Ruhat. Malaki at marangya ang bahay niya, at ginagamit ni Naina ang harapang bahagi nito para patakbuhin ang preschool dahil gustong-gusto niya talagang makasama ang mga bata. Karaniwan siyang tinutulungan ng kasambahay na si Safitry, na siyang kasama niyang nag-aalaga sa mga bata. Pero sa araw na iyon, aalis si Safitry para asikasuhin ang ilang papeles para sa identity card. Maya-maya pa, pumunta si Naina sa kusina para kausapin si Ruhat. Nang araw na iyon, lalabas si Ruhat para makipagkita sa isang kliyente na nakatira mga 3 oras ang layo mula sa kanya para sa isang malaking kasong kriminal na naging viral na sa buong bansa. Napakalaki ng kaso kaya milyon-milyong tao ang nagpoprotesta dahil dito. At maging ang punong ministro na si Maya ay inaasahang makikialam. Pagkaalis ni Ruhat, bumalik si Naina sa paggugol ng oras kasama ang 16 na bata sa preschool. At hinayaan niya silang manood ng mga cartoons ng ilang sandali. Ngunit sa sandaling kumalma ang mga bata, tahimik siyang pumasok sa kanyang silid at hayagang tumawag ng pulisya. Ibinigay niya ang kanyang pangalan at mahinahong sinabi rito na binihag niya ang 16 na batang preschool sa loob ng Little Talk. Pagkatapos ng tawag, nilock ni Naina ang pinto at isinara ang lahat ng kurtina. Naging malamig at matindi ang ekspresyon ng kanyang mukha, parang matagal na niyang kinakapitan ang matinding galit at hinanakit. Naglabas pa siya ng pistola, para ay pakitang maingat na pinlano ang pagdukot na ito mula pa sa simula. Hindi nagtagal pagkatapos noon, dumating si Govokar dala ang mga birthday cake. Pinapasok siya ni Naina sa kusina, ngunit ilang segundo lang ay tinutukan siya nito ng baril, itinali, nilagyan ng tape ang bibig, at pinatay ang telepono. Kasabay nito, bumalik si Safitry sa pinto ng kusina matapos mapagtantong naiwan niya ang kanyang telepono. Agad din siyang nahuli, at nakapatay din ang kanyang telepono. Pagkatapos nito, nagbigay si Naina ng tinapay sa mga bata at minsan ay nakita rin siyang umiinom ng gamot. Di nagtagal, dumating ang isang pulis na nagngangalang Laconda at tinanong ang gwardya ng bahay kung may kakaibang nangyayari sa loob ng preschool, ngunit inakala ng gwardya na normal lang ang lahat. Sa kanyang pananaw, araw-araw ay nag-iingay ang mga bata, kaya tila walang kakaiba. Dahil wala siyang ideya kung ano talaga ang ginagawa ni Naina sa loob, inakala ng mga pulis na prank call lang ang ulat ng hostage. Mula sa labas, puro mga batang nanonood ng mga cartoons ang naririnig nila. Nagulat siya sa kanyang superior na si Catherine, na buntis, at sinabing tila normal naman ang lahat sa preschool. Ngunit nang papaalis na ang mga pulis, biglang nagpaputok si Naina ng 2 putok sa ere, na sadyang napilitan silang seryosohin ang sitwasyon. Si Catherine, nakakapasok lang sa kotse niya, ay agad na tinawagan si Naina, ngunit nilinaw ni Naina na ang gusto lang niyang makausap ay isang partikular na pulis na nagngangalang Howard, pagkatapos ay biglang pinatay ang tawag. Nang mapagtanto ni Catherine na hindi na ito isang maling alarma, mabilis na kumilos si Catherine para sa isang buong pagresponde ng pulisya at tinawagan si Howard, na lumabas na dating asawa niya, at hiniling dito na agad na pumunta sa pinangyarihan. Sa loob ng maikling panahon, ang lugar ay ganap na nakasara. Inilikas ang mga kapitbahay. Ang mga kalapit na gusali, kabilang ang isang teatro sa kabilang kalye, ay ginagawang pansamantalang command center, at ang mga kalsada ay hinaharangan habang pamiposisyon ang mga armadong unit. Sa loob ng bahay, may mga bata na kailangang gumamit ng banyo, kaya sandaling kinalas ni Naina ang mga tali ni Safitry at inutusan itong sumama sa kanila. Binalaan niya itong huwag sumubok ng kahit ano, nilinaw na nasa panganib ang buhay ng mga bata. Pagbalik nila, muling nakatali si Safitry. Hindi nagtagal, nag-record si Naina ng isang video at ipinadala ito sa grupo ng mga magulang. Sa loob nito, kinumpirma niya na banihag niya ang kanilang mga anak at hiniling sa pulisya na sundin ang kanyang mga tagubilin o lalala ang sitwasyon. Alam niyang mabilis nakakalat ang video sa social media at mga outlet ng balita, ngunit binibigyang diin niya na hindi ito biro. Nasa panganib ang buhay ng 16 na bata. Nabigla si Ruhat nang makita niyang nag-viral ang video ng kanyang kasintahan. Sinubukan niyang tawagan si Naina, pero hindi ito sumasagot, kaya agad siyang umuwi. Samantala, sa loob ng bahay, patuloy na kalmado si Naina. Nakikipaglaro siya sa mga bata na parang walang problema, at casual pang ang binabasa ang mga galit na komento na nagsisilabasan online. Maya-maya pa, dumating si Howard sa pinangyarihan. Mula sa mga kapitbahay, nalaman niya na ang bahay at ang preschool ay pag-aari ni Ruhat. Gamit ang telepono ng kapitbahay, kinontak niya si Ruhat at nagtanong ng mga detalye tulad ng plaka ng kanyang sasakyan at lokasyon dahil si Ruhat ay itinuturing na ngayong posibleng kasabwat. Sa labas, ang mga magulang ay lalong nagiging balisa at desperado, lalo na't hindi gaanong nagbabahagi ng impormasyon ang pulisya. Sinubukan silang pakalmayan ni Catherine.
Ipinaliwanag na sinusubukan pa rin nilang intindihin ang motibo ni Naina. Binanggit ng isang magulang na si Naina ay nakalib ng 3 linggo at bumalik lamang ng araw na iyon, na lalong nagdulot ng mga katanungan dahil kilala na naman siya bilang isang mabait at mapagmalasakit na tao. Para maiwasan ang kabuluhan at pressure mula sa media, inutusan ni Catherine si Lockheed na ilipat ang mga magulang sa isang kalapit na kafe. Kasabay nito, inatasan niya ang mga opisyal na imbestigahan ang ginagawa ni Naina sa loob ng 3 linggong iyon. Hindi nagtagal, dumating ang isang pangkat ng mga taktikal na sundalo, handang lusubin ang bahay at mabilis na tapusin ang sitwasyon. Pero mariing hindi sumasang-ayon si Howard. Dahil sa dami ng mga bata sa loob, anumang agresibong kilos ay maaaring magtulak kay Naina na kumilos ng padalos-dalos. Gayunpaman, pinili ni Catherine na magpatuloy. Kalaunan, tumungo si Howard sa command center at tinawagan si Naina para simulan ang negosasyon at nakikinig ang buong team. Ipinaliwanag ni Naina na partikular niya itong tinawagan doon dahil naniniwala siyang isa itong taong may integridad, isang taong laging ginagawa ng maayos ang kanyang trabaho. Walang pag-aaksaya ng oras, humingi si Naina ng 50 milyong rupees na ipapadala sa kanyang account sa loob ng 1 oras. Bilang kapalit, isang bata lang ang palalayain niya. Pagkatapos ay agad niyang tinapos ang tawag. Pero hindi siya natatapos doon. Di nagtagal, nag-upload siya ng isa pang video sa social media na nagbabahagi ng resulta ng negosasyon. Nagdagdag siya ng nakakakilabot na babala. Kung ang pera ay hindi mailipat sa loob ng 1 oras, papatayin niya ang isang bata bawat oras ayon sa alpabetikong pagkakasunod-sunod, simula sa isang batang lalaki na nagngangalang Akos. Kasabay nito, isang tagapagbalita na nagngangalang Shalini ang nagulat nang malaman niya ang tungkol sa pagkidnap. Nag-aaral ang sarili niyang anak sa Little Talk. Walang pag-aalinlangan, dali-dali siyang pumunta sa pinangyarihan. Sa labas, patuloy na dumarami ang mga tao at ang presensya ng media, at di nagtagal ay dumating ang isang mataas na opisyal ng pulisya na nagngangalang Irani. Muling tumindi ang tensyon nang magtalo sina Howard at Catherine sa susunod na gagawin. Gusto ni Howard na sundin ang kahilingan ni Naina at ilipat ang pera para mailigtas ang kahit isang bata. Sa kabilang banda, naniniwala si Catherine na dapat silang sumulong gamit ang isang taktikal na pagsalakay. Sa kanyang pananaw, si Naina ay isa lamang babaeng hindi mangangahas na saktan ang isang bata. Pagkatapos ay iniutos ni Catherine na putulin ang lahat ng linya ng komunikasyon sa loob ng bahay, kabilang ang mga telepono, internet, signal ng mobile, wifi, at maging ang mga transmisyon sa TV. Kasabay nito, ipinadala niya ang tactical team upang salakayin ang bahay at iligtas ang mga bihag. Habang sinusubukan ng koponan na pumasok mula sa likuran, agad na nagpaputok si Naina para itulak sila pabalik. Galit na galit sa nakikita niyang isang padalos-dalos na hakbang, kaya inutusan niya ang buong koponan na umatras kaagad. Sa loob, nanatiling hindi natitinag si Naina. Sinabihan niya ang mga bata na takpan ang kanilang mga tainga, sinasabing may mga mapanganib na tao sa labas, pagkatapos ay nagpaputok muli bilang babala. Dahil naputol ang internet, nakahanap siya ng ibang paraan para kumonekta muli gamit ang telepono ni Safitry at kapag naging aktibo muli ang kanyang device, masusubaybayan ito ng pulisya. Hindi nagtagal, tinawag ni Naina si Akos at niyaya itong maglaro ng karaniwan nilang laro ng pagbaril. Ginampanan ni Akos ang papel ng biktima, tulad ng dati nilang ginagawa. Pero sa pagkakataong ito, tinutukan siya ni Naina ng totoong baril habang naka-streaming ng live sa social media. Dahil hindi pa naipapadala ang pera at sinusubukan pa rin pumasok ng tactical team, tinupad niya ang kanyang banta. Nagpaputok siya at ang sandali ay ibino-broadcast ng live sa buong bansa. Agad na lumalala ang sitwasyon. Inalis ni Irani si Catherine sa operasyon, at pinanagot ito sa nabigong pag-atake na humantong sa pagkamatay ng isang bata. Ipinasa ang pamumuno kay Howard, at mula noon, mas maingat na sinunod ng pulisya ang mga hinihingi ni Naina. Sa wakas ay nailipat na ang 50 milyong rupees at naibalik na ang koneksyon sa internet. Gaya ng ipinangako, pinakawalan ni Naina ang isang bata at naghanda para sa susunod niyang mga hinihingi. Sa pagkakataong ito, hiniling niya kay Howard na hanapin ang 2 lalaki na nagtatrabaho sa isang paaralan na tinatawag na BWC. Bukod pa riyan, iginiit niyang direktang makausap ang punong ministro na si Maya. Muli, binigyan lamang si Howard ng 1 oras. Kung mabaygo siya, mamamatay ang isa pang bata. Agad na inutusan ni Jabod si Lockheed na hanapin ang 2 lalaki at dalhin sila sa pinangyarihan. Samantala, si punong ministro Maya, na kararating lang sa kanyang hotel, ay napapalibutan ng mga reporter. Alam ng lahat na ang kapalaran ng mga bata ay maaaring nakasalalay sa kanyang desisyon sa loob ng susunod na oras. Iniiwasan niyang magbigay ng anumang pampublikong pahayag at sa halip ay humingi ng detalyadong briefing mula sa pulisya. Samantala, sumali si Maya sa isang tawag para sa seguridad kasama ang ministro ng tahanan at ang pinuno ng pambansang seguridad. Pareho silang mariing tumututol sa ideya na direktang makausap niya si Naina, dahil sa mahigpit na mga protokol at sa panganib na kaakibat nito, ngunit ayaw pa ring umatras ni Maya. Iginiit niya na ang pagliligtas sa mga bata ay mas mahalaga kaysa sa anumang protokol. Dahil hindi pa rin lubos na natutugunan ang kahilingan ni Naina, inutusan ni Maya ang mga espesyal na puwersa na maging handa habang sinisiguro ring walang sensitibong impormasyon na makakalat sa media.
Sa kabilang banda, sa wakas ay nakauwi na si Rohat at agad siyang hinayla ni Howard Patabi para sa isang pribadong pag-uusap. Tinanong niya kung gaano nakatagal kilala ni Rohat sina Ina, kung sino ang mga kapamilya nito, at kung bakit ito nagbakasyon ng 3 linggo. Ipinaliwanag ni Rohat na 7 taon na silang magkakilala. Pumanaw ang ama ni Ina 15 taon na ang nakalilipas, habang buhay pa ang kanyang ina at nakatira kasama niya. Sa pagkakaalam ni Rohat, nagbakasyon si Nina dahil masama ang kanyang pakiramdam. Hindi nagtagal pagkatapos noon, nagpa siya si punong ministro Maya na kontakan muna si Ina. Bilang tugon, nangako si Ina na magpapalaya siya ng 2 bata o posibleng higit pa, ngunit kung papayag lamang si Maya na pumunta at makipag-usap sa kanya ng personal. Samantala, natuntun ni Catherine at ng kanyang pangkat ang bahay ng ina ni Ina. Hinalugog nila ang buong lugar at nakita ang isang larawan ni Ina kasama ang kanyang ina na si Kusem, kasama ang isang kahon ng gamot sa isang drawer. Nakuha rin nila ang computer ni Ina at natuklasan na dati itong nagparehistro sa isang meditation center. Nang tignan nila ang gamot, lumalabas na mga antidepressant pala ito. Mabilis na tinawagan ni Catherine si Howard at ipinaalam dito ang tungkol sa mga tableta, na binanggit na tila kamakailan lamang binili ang mga ito. Iminumungkahi rin niya na maaaring nasa meditation center ngayon ang ina ni Ina. Kasabay nito, tinawagan ni Shalini si Rohat. Lumalabas na magkaklase sila noon at ngayon ay desperadong humihingi siya ng tulong dito na iligtas ang kanyang anak, ngunit wala nang magagawa si Rohat sa sitwasyong ito. Di nagtagal, hinarap ni Howard si Rohat ng may pagkadismaya, at tinanong kung bakit hindi niya nabanggit ang tungkol sa mga antidepressant. Palihim na itinala ni Shalini ang pag-uusap. Ipinaliwanag ni Rohat na kamakailan lamang niya nalaman na muling umiinom ng gamot si Ina. Tumigil siya 5 taon na ang nakalilipas matapos niyang mahirapan na makayanan ang pagkamatay ng kanyang ama. Di nagtagal, iniulat ng balita na 2 bata ang pinalaya, kabilang ang anak ni Shalini. Ngunit sa likod ng mga eksena, may ilan sa mga tauhan ni Maya na inaayos ang mga bagay-bagay. Kinontak nila si Howard at inangkin na tumangging makipagkita ang punong ministro kay Ina. Nang may parating ni Howard ang impormasyong ito, agad na tinapos ni Ina ang tawag. Di nagtagal, kumuha siya ng mga litrato ng isa sa mga bata, sina Govakar at Sophia Tree. Pagkatapos ay muling naglive siya at inanunsyo na tumangging makipagkita sa kanya ang punong ministro. Dahil doon, nagpa siyang hayaan ang publiko na pumili kung ano ang susunod na mangyayari. In-upload niya ang 3 larawan at nagbukas ng botohan na nagpapahintulot sa mga tao na magdesisyon kung sino ang susunod na papatayin, ang batang si Govakar o si Safitrai. Galit na galit si Maya nang makita ang palabas na ito. Gumawa ng desisyon ang kanyang mga tauhan nang walang kanyang pagsang-ayon, at ang kanilang katwiran ay maraming tao sa bansa ang ayaw na makilala niya si Ina. Muntik nang lumampas sa hangganan ng isa sa kanila nang ipahiwatig na ang isang babaeng nasa kapangyarihan ay maaaring kumilos ng emosyonal, na lalong nagpapalala sa kanyang galit. Samantala, sa istasyon ng TV, gumawa ng matapang na hakbang si Shalini. Inialok niya ang na-record na pag-uusap sa kanyang amo kapalit ng promosyon bilang pangunahing news anchor. Agad na sumang-ayon ang kanyang amo, dahil alam niyang mahalaga ang impormasyong iyon. Magiging live agad ang broadcast. Isiniwalat ni Shalini na siya ang ina ng isa sa mga batang dinukot, at pinaandar niya ang recording na nagbubunyag sa paggamit ni Ina ng mga antidepressant. Mariin niyang iginiit ang salaysay, na sinasabing si Ina ay may sakit sa pag-iisip at ang kawalang tatag na ito ang dahilan ng pagdukot, at ipinahihiwatig pa nga na nakapatay na si Ina ng isang bata. Habang kumakalat ang palabas, pinapanood ito ni Ina. Walang pag-aalinlangan, tinawagan niya ang istasyon at kinonekta si Shalini. Itinuturo niya kung paano tinatrato ngayon ng publiko ang sitwasyon na parang isang laro. At kung paano ang kanilang pag-uusap ay lalo lamang nagpapasigla sa online na botohan kung sino ang susunod na mamamatay. Kalmadong binaligtad ni Ina ang sitwasyon. Binatikos niya kung paano pinalalaki ng media ang mga katotohanan, ginagamit ang mga katawagang tulad ng kabaliwan para sa isang taong umiinom ng mga antidepressant, lahat para mapataas ang ratings at makakuha ng personal na pakinabang. Bago tinapos ang tawag, nagbabala muna siya na masasaksihan ni Shalini kung ano ang tunay na kabaliwan. Dahil sa pahayag na iyon, natigilan si Shalini. Maya-maya lang, oras na para matulog ang mga bata. Pinasuot ni Ina sa kanila ang kanilang mga headset at nagpatugtog ng musika para makatulog sila, at inactivate pa niya ang noise reduction para hindi sila maistorbo. Nang maayos na ang mga bata, ibinalik niya ang kanyang atensyon sa 2 bihag, at ipinakita sa kanila ang resulta ng botohan. Pinili ng karamihan si Govakar bilang ang papatayin. Hindi nagtagal, hiniling ni Safitrai na pumunta sa banyo. Nang matanggal ang mga pagkakatali sa kanya, bigla niyang itinulak si Ina at pinakawalan si Govakar. Sumiklab ang isang pagpupumiglas, ngunit sa huli, pareho silang natalo. Muling nag-viral si Ina, at sinabing wala na siyang ibang nagawa kundi barilin si Govakar sa binti dahil sinubukan nitong tumakas. Halatang mas lalo siyang naiinis sa sitwasyon. Nagbabala siya na kung tatanggi pa rin ang punong ministro na makipagkita sa kanya, papatayin niya silang 3. Sa ibang lugar, dumating ang ama ni Rohat, isang matataas na abogado, at hiniling na palayain ang kanyang anak. Ngunit mariing tumanggi si Javid, at itinuro ang koneksyon ni Rohat kay Ina. Sa sobrang tindi ng kanyang pagkadismaya ay napagtasan pa niya ng boses ang ama ni Rohat.
Pagbalik sa loob ng bahay, ginising ang mga bata at hiniling na ipagdiwang ang kaarawan ni Rika. Sabay nilang hiniwa ang cake habang live na idini-stream ni Naina ang lahat, naiwan ang mga magulang ni Rika na umiiyak habang nakamasid mula sa labas. Kasabay nito, nagsisimulang maalala ni Naina ang isang masakit na alaala noong siya ay 16 na taong gulang. Noon, ipinagdiriwang niya ang kanyang kaarawan sa isang school bus kasama ang kanyang mga kaibigan. Pero pagkatapos mapababa ng lahat, naiwan siyang mag-isa, hindi mapakali habang pinagmamasdan siyang mabuti ng isang lalaki habang naninigarilyo. Ang lalaking iyon ay si Rakesh, isa sa 2 individual na hiniling niya kay Javed na hanapin. Kasabay nito, hinanap ni Catherine, located at ng kanyang koponan si Rakesh habang bumibili ito ng sigarilyo, at agad siyang inaresto. Samantala, iniulat ng pulisya kay Catherine na natagpuan nila si Kusum sa isang meditation center at dinadala na nila siya rito. Di nagtagal, nakatanggap si Catherine ng tawag mula kay Dr. Juna, ang psychologist na gumagamot kay Naina simula noong siya ay 16 at nagre-reseta ng mga antidepressant. Nabalitaan niya lang ang tungkol sa pagkidnap dahil abala siya sa isang mahalagang kaganapan kanina. Dahil sa labis na pag-aalala, ibinahagi niya ang impormasyong lubos na ikinagulat ni Catherine. Di nagtagal, dinala sa pinangyarihan ng ina ni Naina na si Kusum at agad na tinanong ni Javed. Pinilit niya itong humingi ng kasagutan, sinusubukang intindihin kung bakit gagawin ito ni Naina, ngunit nanatiling tahimik si Kusum noong una. Binalaan siya ni Javed na ang buhay ng kanyang anak na babae ay nasa panganib ngayon dahil maaaring salakayin ng mga special forces ang bahay anumang oras. Sa wakas, nagsalita si Kusum. Sinabi niya kay Javed na may bahagi siyang pananagutan sa mga nangyayari ngayon. Ipinaalala niya sa kanya ang isang lumang kasong numero 1222 mula noong taong 2007. Ang kwento ay lilipat pabalik sa taong 2009, mga 2.5 taon pagkatapos ng kasong iyon. Noon, paulit-ulit na bumibisita si Kusum sa istasyon ng pulisya, nagmamakaawa kay Javed na hanapin ang mga lalaking umabuso sa kanyang anak na si Naina. Ang mga sospek ay sina Rakesh at Shiren Kumar, at ang kaso ay hinawakan ni Javed at Catherine. Dahil wala na ang kanyang asawa, naiwang mag-isa si Kusum, labis na nabibigatan at desperado, walang malalapitan. Gayunpaman, tila binaliwala ang kaso. Nang panahong iyon, ibinigay ni Javed ang karaniwang paliwanag. Patuloy ang investigasyon at hindi maaaring isagawa ang pag-aresto ng walang sapat na ebidensya. Pero mas masakit pala ang katotohanan. Inabuso si Naina noong siya ay nag-aaral pa at ang trauma ay nag-iwan ng malalalim na peklat hindi lamang sa kanya kundi pati na rin sa kanyang ina. Kaya naman kalaunan ay bumaling si Kusum sa isang meditation center upang makayanan ang sakit. At si Naina mula sa edad na 16 na ay nasa ilalim ng pangangalaga ni Dr. Juna na umaasa sa mga antidepressant upang mapamahalaan ang kanyang kondisyon. Balik sa kasalukuyan, lumabas si Javed, halatang nanginginig habang pinoproseso ang lahat. Dumating si Catherine at kinumpirma ang sinabi sa kanya ni Dr. Juna na si Naina ay naging biktima ng pang-aabuso noong bata pa. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Javed ang katotohanan. Nabigo siya ni Catherine noong 2007. Inuna nila ang isang kilalang kaso, hinahabol ang pagkilala at papuri habang pinababayaan ang isang batang babae na nangangailangan ng hustisya. Habang nakatuon sila sa pagbuo ng kanilang reputasyon, isang bata ang naiwang magdusa ng tahimik. Dala ang isang trauma na susundan niya hanggang sa kanyang pagtanda. Dahil sa labis na pagkakasala, nawalan ng malay si Javed. Alam niyang hindi lang kay Naina kagagawan ang nangyayari ngayon. Sa maraming paraan, ito ay bunga ng kanilang sariling pagkabigo. Hindi nagtagal, dumating ang mga espesyal na puwersa sa pinangyarihan at sa wakas, nagpasya si Punong Ministro Maya na personal na pumunta. Pamwesto na ang mga tactical unit habang tinitiyak ni Maya na ililipat ang mga bata sa mas ligtas na lugar. Pagkatapos ay ipinakilala siya kay Javed, na ngayon ay namamahala sa operasyon. Ipinaliwanag ni Javed ang nakaraan ni Naina, at isiniwalat ang pang-aabusong dinanas niya ilang taon na ang nakalilipas. Halatang natigilan si Maya sa narinig. Sinubukan niyang tawagan si Naina sa telepono, ngunit nag-aalangan pa rin siyang pumasok sa gusali, dahil sa pangamba para sa sarili niyang kaligtasan. Sa puntong ito, karamihan sa mga tao, kabilang ang pulisya at publiko, ay nakikita pa rin si Naina bilang isang mapanganib na kriminal. Pero mababago iyon ni Naina. Isiniwalat niya na hindi papatay si Apos. Hindi siya kailanman naging ganoon. Ang pamamaril ay bahagi ng isang larong madalas nilang nilalaro at sa pagkakataong ito ay itinatanghal na lamang. Ang baril ay puno ng mga basyo ng bala at nagkunwari lamang si Apos na patay bilang bahagi ng kanyang plano. Sa sandaling iyon, lahat ay nagbabago. Nagsisimula ng questionin ng publiko kung ano ang kanilang pinaniniwalaan. Nilinaw ni Naina na hindi siya isang mamamatay tao. Sa simula pa lang, ang gusto na lang niya ay direktang makausap ang punong ministro. Pumasok si Javed at sinabi kay Maya na sasamahan siya nito papasok para sa kaligtasan. Ipinaalam din niya kay Naina na naiintindihan na niya ngayon ang nakaraan nito, na naaresto na si Rakesh, at patuloy pa ring tinutugi si Karen. Nang marinig ito, sa wakas ay nakaramdam ng kaunting ginhawa si Naina. Pagkatapos ay ibinahagi niya ang kanyang huling kahilingan. Sa huli, pumayag si Maya na pumasok sa preschool kasama si Javed.
Pagkapasok nila sa loob, agad na nilak ni Naina ang pinto sa likuran nila. Nangako siya na kapag natapos na ang kanilang pag-uusap, palalayain ang mga bata at si Govakar. Pinaupo si Maya na nakaset up na ang telepono para mapanood ng live ang lahat. Ang buong bansa ngayon ay nanonood. Ang unang bagay na hiniling ni Naina sa kanya ay pindutin ang send sa laptop. Ito pala ay isang listahan ng mga account na pagmamayari ng mga organisasyong sumusuporta sa mga biktima ng pang-aabuso. Ang 50 milyong rupees na nailipat kanina ay ipamamahagi na ngayon sa kanila. Pagkatapos ay darating ang kanyang pangunahing kahilingan. Nais ni Naina na ipatupad ang parusang kamatayan para sa mga kaso ng sexual na pang-aabuso. Hindi ito maaaring aprubahan ni Maya ng mag-isa, ngunit siya ang may autoridad na isulong ito. Patuloy na tinatalakay ni Naina ang mga kapintasan sa mga umiiral na batas na nagpoprotekta sa mga biktima na wala pang 18 taong gulang, na nangangatwiran na ang pang-aabuso ay hindi sumusunod sa mga limitasyon sa edad. Itinuturo niya ang datos na nagpapakita na ang mga biktima ay mula sa mga sanggol hanggang sa mga matatanda at isang babae ang sinasalakay bawat 16 na minuto sa India. Sa kanyang pananaw, ang mas mahigpit na parusa ay lilikha ng takot sa mga nagkasala at magbibigay sa kababaihan ng mas matibay na pakiramdam ng proteksyon. Naniniwala siyang naiintindihan ni Maya, bilang isang babae, ang kanyang mga sinasabi ngunit sinabi rin niya na walang sino man ang tunay na makakaintindi sa sakit na dinanas ng isang biktima maliban kung naranasan nila ito. Ang trauma ay nanatili sa kanya ng maraming taon. Kahit noong nasa hustong gulang na siya, nahihirapan pa rin siyang magkaroon ng pisikal na lapit. Itinuturing niyang mapalad ang kanyang sarili na nakaligtas, batid na pinili ng iba na nasa sitwasyon niya na wakasan ang kanilang buhay. Nakinig si Maya, na antig ang damdamin, ngunit may isang bagay pa rin siyang pinag-iisipan. Sa wakas ay isiniwalat na ni Naina ang katotohanan. Hindi kailanman naging totoo ang pagdukot. Ito ay isang plano upang pilitin ang pulisya na mabilis na rumspond at tiyaking mahuhuli ang taong nang abuso sa kanya. Ngunit mahinahong isiniwalat ni Naina ang isang bagay na nakakagulat. Hindi na kailangang hanapin pa siya, naroon na siya nakaupo sa likuran niya. Ang lalaking kilala bilang Govakar ay si Sharan Kumar na namumuhay sa ilalim ng isang bagong pagkakakilanlan sa lahat ng panahong ito. 3 linggo bago nito, nakita ni Naina si Sharan na hinahatid si Rika sa preschool at nagpakilala siya bilang ang bagong driver nito. Sa sandaling iyon, mabilis na bumalik ang lahat sa dati. Ang takot, ang trauma, at ang kaisipang maaaring mangyari muli ang parehong bagay sa ibang bata. Kaya nga nagbakasyon si Naina ng 3 linggo. Ginamit niya ang oras na iyon para maingat na planuhin ang lahat, hindi lamang para ilantad ang mga taong responsable sa kanyang nakaraan, kundi para pilitin ang buong bansa na magbigay pansin. Sinubukan ni Sharan na itanggi ang lahat, binabaliwala ito at itinuturing si Naina na pabago-bago. Pero naabot na ni Naina ang kanyang limitasyon. Itinutok nito ang baril sa kanya, dahilan para mapilitan siyang harapin ang ginawa niya. Kasabay nito, nagsimulang pumasok ang mga espesyal na puwersa, naghahandang salakayin ang bahay at iligtas ang mga bata. Nakialam din si punong ministro Maya, sinusubukang pakalmayan si Naina at tiyaking mahaharap si Sharan sa hustisya sa pamamagitan ng batas. Ngunit bago pa man malutas ang anumang bagay, biglang hinawakan ni Sharan ang baril ni Howard at sinubukang baliktarin ang sitwasyon. Sinubukan niyang barilin si Naina, ngunit mas mabilis itong gumanti. Dahil dyan, sa wakas ay matatapos na ang buong pagsubok. Ligtas na naibalik ang mga bata sa kanilang mga magulang at si Naina ay dinakip. Nakaramdam ng ginhawa si Catherine, alam niyang nailagay na ni Javid ang kaligtasan sa kanyang baril, na pumigil kay Sharan na unang magpaputok. Nang maayos na ang lahat, naghanda si Javid para isulat ang kanyang ulat. Bago umalis, pinaalalahanan niya si Catherine na alagaan ang kanyang sarili at ang kanyang hindi pa isinisilang na sanggol. Pagkalipas ng ilang araw, si Maya ay nakatayo sa parlamento, hindi lamang bilang punong ministro, kundi bilang isang tinig na kumakatawan sa kababaihan sa buong bansa. Naghain siya ng panukala na nananawagan para sa parusang kamatayan para sa mga nagkasala sa sexual na aspeto, na binibigyang diin na ang isyong ito ay nakakaapekto sa lahat. Bawat lalaki ay may babaeng nakatadhana sa buhay, maging ito man ay ina, asawa, anak na babae, o kapatid na babae. Nananatiling hati ang publiko sa mga ginawa ni Naina. Ang ilan ay nakikita siya bilang isang kriminal, ang iba naman ay isang taong nagtulak upang makamit ang hustisya. Pero isang bagay ang nagiging malinaw. Determinado si Maya na isulong ang isang batas na magpapatupad ng pinakamatinding parusa para sa mga krimeng ito. Pagkalipas ng 6 na buwan, si Naina ay nasa bilangguan, nakakulong sa isang espesyal na pasilidad para sa mga kababaihan, kung saan niya ngayon ginugugol ang kanyang oras sa pagtuturo sa ibang mga bilanggo. Isang araw, nagbabasa siya ng dyaryo at nakangiti. Sa wakas ay naipasa na ang batas na kanyang ipinaglaban. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood, kaibigan.